Sige, bago ka umupo, sabihan mo ang tatlong tao, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Sige po, kayo po ay makakaupo na. Pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Sabihan mo nga ang katabi mo, mangyayari yan, kapatid. Welcome to Christ Direct Family. Tayo po ngayon ay nasa first day of the month of March. Ang tema po ng ating buong isang taon, Unstoppable Riches and Honor. Kaya nga muli, sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, payaman ka talaga ng payaman. Sino dito naniniwala na ibubuhos ni Lord ang kanyang mga pagpapala upang magamit ito to finance the advancement of the kingdom. Can I hear your amen? At itong nakaraang buwan po, month of February, ang pinag-usapan po natin, love that unlocks favor. At nawa, tayo po dito sa Christ the Rock ay mas lalong nai-inlove kay Lord. Amen? At lumalago ang ating pag-ibig, una sa Panginoon, pag-ibig natin sa isa't isa, pag-ibig natin sa ating kapwa. At ang ating theme, na pag-uusapan po natin sa umagang ito, theme for the month of March, Faith-Fueled Fortune. Believe big, receive bigger. Sabihan mo nga ang iyong katabi, believe big, receive bigger. One more, sabihan mo, believe big, receive bigger. Napakahalaga ng pananampalataya. Faith is not a wish. It is not a feeling. Faith is the foundation of our walk with God. We are saved by grace through faith, according to Ephesians chapter 2, verse 8. Napakalaki ng papel na ginagampanan ng pananampalataya sa ating kaligtasan. Pinuhos ng Panginoon ang kanyang biyaya upang kung sino man ang mananampalataya sa Kanya ay matatanggap ang regalong buhay na walang hanggan. Praise the Lord for the gift of salvation. Kung walang regalong buhay na walang hanggan, dahil ang tao ay nagkasala, panahon pa nila Eva at ni Adan, ang sangkatauhan ay patungo sa kapahamakan. Sa final judgment, sa great white throne of judgment, lahat ng tao ay ibubulig sa dagat-dagatan apoy ng impyerno. Subalit dahil sa regalong buhay na walang hanggan ng ating Panginoong Jesucristo, because of His grace, lahat ng mananampalataya ay may kaligtasan, may regalong buhay na walang hanggan. Sino po yung nandito ka ngayon? Alam mong ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan, nagmumula sa ating Panginoon because of faith. Can I hear your amen? Hindi po tayo naligtas dahil sa ating relihiyon. Hindi kayo kayang iligtas, hindi tayo kayang iligtas ng Christ the Rock. Ang tanging may kakayanan na tayo ay iligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo. He died on the cross. He paid the penalty of our sins. At kung tayo ay mananampalataya, may regalong buhay na walang hanggan, pero hindi po dyan nagtatapos. Lahat ng anak ng Diyos dapat ay patuloy na nananampalataya. Ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Napakahalagang pundasyon ng pananampalataya ng ating kaligtasan
at napakahalagang pundasyon ng pagiging mga anak ng Diyos. Dahil lahat tayo ng mga anak ng Diyos, dapat lumakad ng patuloy sa pananampalataya. Faith is the bridge between the invisible promise and the visible manifestation. Pag sinabi pong bridge, ang ibig sabihin, ito ang dumudugtong, nagdudugtong. Ito ang nagdudugtong sa spiritual at physical, yung pananampalataya natin. Sino dito naniniwala na napakaraming mga blessing si Lord sa spirit realm? At ito ay makatatawid sa physical realm. Magkakaroon ito ng manifestation sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakahalaga ng pananampalataya. Faith does not wait for circumstances to change. It changes the atmosphere until circumstances bow. Na pag ang mga anak ng Diyos, nanampalataya tayo, magkakaroon ng pagbabago sa atmosphere. At dahil may pagbabago sa atmosphere, magkakaroon na yan ng effect sa physical reality. Pero kapag ang tao punong-puno ng pagdududa, kaya nga napakahalaga na iniingatan natin ang pumapasok sa ating mga isipan, ine-entertain natin, and then pupunta sa ating puso, paniniwalaan na natin yan. Napakahalaga na iniingatan natin ang laman ng ating mga isipan, ang ine-entertain natin, at ang mga lumalabas sa ating mga bibig. Maaapektuhan tayo ng mga ito. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Dahil nananampalataya tayo, the atmosphere will begin to change. Amen! Nung binanggit mo yan, hindi naman biglang naging milyonaryo yung katabi mo. Hindi naman biglang naging multi-millionaire yung katabi mo. Pero dahil pinaniniwalaan mo yan, sinasabi mo ng sinasabi, at unti-unti mong nilalakaran, makikita mo magkakaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Amen. Ang totoo niyan, wala naman talagang kapangyarihan yung ating mga sinasabi. Wala naman talagang kapangyarihan yung laman ng ating isipan at puso, pero may kapangyarihan ang Diyos na nakaririnig nito. Amen! May kapangyarihan ang Diyos na nag-utos nito. Kung kaya't kapag nakita ng Panginoon na ito ay ating ipinamumuhay nilalakaran, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala, padadaluyin ni Lord ang kanyang kapangyarihan. Faith-fueled fortune. Faith-fueled fortune is true prosperity flows from faith. Mararanasan at matatanggap ng mga anak ng Diyos ang tunay na pagpapala, tunay na kasaganahan, tunay na kayamanan dahil nanampalataya. Sabihan mo nga ang iyong katabi, bagay sa iyo ang buhay na masagana. Hindi nyo ba napansin, napakahalaga na yung mga binibig ka sa iyo, binabanggit na yan, paniwalaan mo? At maging ikaw, yung iyong pagpapahayag dapat ay meron ding pananampalataya. Sino dito, when you first attended Christ the Rock, and someone made a declaration to you,
Yung katabi mo, bigla kang dineklarahan, payaman ka ng payaman, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Dahil hindi ka sanday tumanggap, hindi pa nagle-level up ang pananampalataya mo, awkward. Parang hindi mo matanggap na pwede ka talagang sumagana at yumaman. Hindi sa sarili mong kakayanan. Pero kaya kang payamanin ni Lord. Sino dito naniniwala kaya kang pasaganahin ni Lord? Can I hear your loud amen? Kita mo pag nade-develop na ang faith mo, ang daling sumigaw ng amen. Pero pag wala pa, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang hirap palabasin sa bibig. Nasasagana buhay mo. Amen. Pero kapag ka nagsimula tayong manampalataya, the atmosphere will change and physical reality will be affected. It's not luck or worldly accumulation, but the kind of fortune that arises when faith guides your choices, sustains your spirit, and opens the way for God's blessings. Dahil nagsimula ka ng manampalataya, maapektuhan nito ang desisyon mo, maapektuhan nito kung paano ka mamuhay, at yan ang magbubukas ng mga pintuan upang ikaw ay mapagpala ng Panginoon. Alam nyo, yung itsura pa lang ng isang tao, makikita mo kung naniniwala talaga siya na merong Diyos na kaya siyang pagpalain, kaya siyang pagtagumpayin. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang mananagumpay? Amen? Hindi tayo umaasa sa kakayanan natin. Umaasa tayo sa kung ano ang kayang gawin ni Lord sa mga buhay natin. Kaya nga alam nyo, sa totoo lang, marami ang magugulat, mamamangha kung ano ang kayang gawin at gagawin ng Panginoon sa katabi mo na yan. Amen? I believe 1 year, 2 years, 3 years from now, yung katabi mo na yan, kapag ka siya ay nakita ng mga kakilala niya, yung hindi siya nakita ng matagal, mamamangha. Napakalaki ng magiging pagbabago. Because the Lord will transform you from glory to glory. Can I hear your amen? Lahat ng nananampalataya pumalakpak ng malakas na palakpak. Hallelujah! So paano natin pararanasan yung tinatawag na faith-fueled fortune? Number 1, fix your focus on God's Word. Napakahalaga ng focus. Kaya kailangan inaayos yung focus. Minsan po kami ni Rebsel, pinapanood namin, hindi ko nababanggitin kung anong daughter church natin. May pinapanood kaming daughter church natin, yung kanilang gawain ng Sabado. Hulaan nyo na lang kung anong daughter church natin. Shout out sa inyo. Abay, maya-maya hindi na namin makita yung preacher. Yung pala, yung kanilang tripod na merong cellphone, nakatutok yung camera, ay malapit pala sa bintana. At umiihip ang hangin. At dahil sa pag-ihip ng hangin, unti-unting nawawala sa focus yung cellphone. At hindi nila napapansin, malamang
doon sa kanila, walang nanonood doon sa kanilang live, doon sa kanila mismo, sa face-to-face. Kaya hindi nila alam, yung preacher nila hindi na nakikita. Nakatapat na yung camera sa pader. Walang preacher. Nawala sa focus. Kaya po tayo, gusto ko din pong itong panandalian. I want to encourage everyone na isang paraan para ma-accelerate yung ating pagpapahayag ng mabuting balita, ng Word of God, pagmiministeryo natin, tangkilikin natin yung mga online natin. No? Katulad ngayon, meron tayong gawain, naka-FB Live. No? Kung kayo ay may data ngayon, pwede nyong buksan yung ating FB Live, i-like nyo, i-share nyo, i-post ninyo. Pinaguhusay ng mga nasa multimedia natin yung ating ministry para mas marami tayong maabot. At tangkilikin natin. Araw-araw may mga gawain tayo, i-like natin, i-share natin, i-post natin yung ating mga gawain. Ngayon, kung mahina ang data nyo ngayon dito, mababalikan nyo naman yan mamaya kapag kayo ay nakauwi na o nagkaroon na kayo ng internet connection. So, nabanggit ko lang yan dahil dun sa an example natin. Fix your focus on God's Word. Faith begins when you stop staring at problems and start gazing at promises. Ang pananampalataya, mas lalo yang lalago, mas lalo yang magla-level up kung ang focus natin ay hindi yung ating mga problema. Sino po dito ang may problema? May mga tao, ang kanilang problema, hindi nila alam ang problema nila. Pero meron silang problema. Napakahalaga na ma-identify natin ang mga problema natin upang masolusyunan, pero hindi dapat ang focus natin ay ang problema. Amen! Dapat ang focus natin, ano ang solusyon sa problema. Alam nyo ba, napag-alaman ko na maraming mga tao, mas nagpo-focus sa problem than the solution to the problem. Kaya nga makikita mo, umiiyak, o kaya nagmumukmok. Pag tinanong mo, bakit ka umiiyak, bakit ka nagmumukmok? Iniisip ko, problema ko. Sinaktan niya ako. Pinahiya niya ako. At paulit-ulit yun. Nandun yung focus sa problem. Hirap na hirap ako, wala akong pera. At pag kinausap mo ulit, yun pa rin, wala talaga akong pera. Ang focus ay ang problem. What you magnify multiplies. Nakakita na ba kayo ng mag-asawa na matinding nag-aaway? At pag tinanong mo ang pinag-awayan o nalaman mo ang pinag-awayan, nagsimula sa maliit. Maliit na issue na pinalaki. Amen. Hindi po ito gawa-gawa. Totoo po ito. Napakaraming mga maliliit na issue na mas lumalaki kapag masyado tayong nag-focus sa problema. Bishop, Daddy Bishop, paano naman yung malalaking problema? Pag pinukusan pa natin yon, malaki na nga, mas lalo pang lalaki.
Ang dapat na focus natin, ito problema, na identify natin ang problem, ano ang solution. Sino ang may kakayanan na magbigay ng solution? Walang iba kung hindi ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Can I hear your amen? Faith begins where sight ends. Hindi lamang titignan yung physical reality, yung problemang nangyayari sa kasalukuyan, pero titignan yung kung anong kayang gawin ng Diyos sa kabila ng mga problema. Napakarami sa mga buhay natin beyond our control. Because we are limited. Amen. We are finite. Napakalimitado natin. Napakaraming hindi natin alam sa totoo lang, kaya kailangan magpakumbaba tayo kay Lord. Ang problema sa tao, ang feeling niya, sobrang dami niya ng kaalaman, na hindi niya na kailangan si Lord. Ang totoo niyan, sa kasalukuyan ngayon, nandito tayo. Amen. Alam niyo ba kung ano nangyayari ngayon sa labas ng building na to? O dyan lang. Paglabas na paglabas. Hindi natin alam. Napakarami talagang hindi natin alam. Mas marami ang hindi natin alam kaysa alam natin. Mas marami ang hindi natin kaya kaysa sa kaya natin. Kaya anong dapat natin gawin? Lumapit tayo doon sa may kakayanan. Amen. The unlimited God, the infinite God, the Almighty God, sa Kanya tayo lumapit. At dito magsisimula ng ating pananampalataya ay tumaas. Merong pag-asa. Amen. Dahil sa kabila ng mga problema, may Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. When you fix your eyes on God's promise, instead of your problem, you exchange fear for favor. Kaya nga kapag pinofocus mo kay God, ang iyong paningin, ang iyong pananampalataya, pupunta ka sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga pangako. Kaya nga ini-endorse ko at ini-encourage ko na suportahan natin yung mga gawain natin kasi ang ating ini-endorse ay the Word of God. Amen. Para sa atin pa lang, sa Christ Darak pa lang, paggising natin sa umaga, may dawn prayer na, may morning prayer and devotion, may iba't ibang mga gawain, kung ano man ang ginagawa mo, hindi mo naman kinakailangang tumigil. Kung ikaw ay naglalaba, hindi mo naman kailangang itigil yung iyong paglalaba. Hindi ituloy mo ang paglalaba mo habang nakikinig ka at nanonood ka ng morning prayer and devotion, habang hinihigop mo ang mainit na kape. At kinakain mo ang matigas na pandesal. Lalambot naman yon, Brit, pag sinausaw mo sa kape. Amen? Maririnig, masasaturate yung isipan at puso ng salita ng Diyos. Aangat ang pananampalataya because faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Pero pagka ang naging focus ay ang problema, mas mamamagnify, mas lalala, mas lalaki ang problema. Isang example na makikita natin sa Matthew chapter 14, starting verse 28, ang Panginoong Jesucristo, nagpaiwan siya at pinauna niya na ang kanyang mga disciples, sumakay sila ng bangka. Ang Panginoong Jesucristo ay nagsimulang manalangin kasi punong-puno ng kalungkutan ng kanyang puso because he found out that John the Baptist was murdered, beheaded,
pinugutan ng ulo. So yun yung time niya to be in the presence of the Father, the Abba Father. So, nauna na yung mga disciples nakasakay sa bangka, kaya lang dahil sa malakas na pag-alon, hindi makalayo yung bangka. Nandun lang sa gitna ng lake. At dito nangyari na ang Panginoong Jesucristo, isa sa kanyang mga himala na ginawa, siya ay lumakad sa tubig. At nung siya ay lumalakad na sa tubig, nagulat yung mga disciples, hindi nila nakilala kaagad. Akala nila ay multo. Naniniwala pala ang mga disciples na pwedeng may multo. Pero ang sabi ng Panginoon, do not be afraid. It is me. At syempre, si Apostle Peter dito sa verse 28, Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Grabe yung request. Sige nga Lord, kung talagang ikaw yan, tawagin mo nga ako para pumunta sa iyo sa tubig. Verse 29, pinatulan ni Lord. Come, he said. Then Peter got down of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Hindi po madali yun. Nakita namin yung replika nung kami ay nagpunta sa Israel ni Rebsel. At sumakay kami mismo sa bangka sa Sea of Galilee. Actually, lake talaga yon. Ang tawag lang nila ay Sea of Galilee, pero yon ay lake. At yung replika ng bangka, hindi pala yun kayang yung hahakbangan mo lang papuntang tubig. Hindi pala. Mataas siya. Ibig sabihin, sa bangka papuntang tubig, hindi ka hahakbang lang. Tatalon ka talaga. Pero dito, naranasan ni Peter, Apostle Peter, yung himala. Ang sabi dito, then Peter got down of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Nakalakad din siya sa tubig. Dahil nakatingin siya, ang focus niya ay nasa Panginoon. Pag ang focus natin sa Panginoon, makararanas tayo ng mga himala. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, sa taong ito, makararanas ka ng mga himala kay Lord. Lahat ng nananampalataya, pumalakpak ng malakas na palakpak. Hallelujah! Verse 30. But, pag ang focus natin si Lord, makararanas tayo ng himala. Amen! Subalit, ang sabi dito ng verse 30, but, when he saw the wind. Ano daw ang nakita ni Peter? Sino dito nakita nyo ang hangin? Pag nawala ang focus ng tao sa Diyos, kung ano-ano na makikita. Kahit guni-guni niya, makikita niya na. But when he saw the wind, he was afraid. Paano hindi ka matatakot? Hindi naman nakikita hangin, nakita mo. Nawala ng focus kay Lord Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, huwag mawawala ang focus mo kay Lord. Pag ang tao nawala ang focus kay Lord, kung ano-ano nang makikita na hindi dapat makita. At magsisimulang magkaroon ng pagkatakot. He was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Ano ang nangyari kay Peter? Nakalakad siya. Nawala ang focus. Kaya sa umagang ito, kung nawawala ang focus natin, yan, gagawin ng dyablo sa atin yan. Kasi pag nawala na tayo ng focus, maapektuhan na yung faith natin. Amen. Magpo-focus na sa problem. Magpo-focus na sa mga negative. Kailangan i-fix natin. Alam nyo, kinailangan pa na i-message sila ni Rebsel na yung kanilang camera
ay out of focus para ito ay ma-fix ang focus. At sa umagang ito, baka may mga nandito ngayon na out of focus ka na. Magiging katulad tayo ni Pedro dahil na out of focus siya ay lumubog. Mabuti na lang mahabagin si Lord. Amen? Faith is not denial of reality. It is defiance of reality by focusing of God's Word. Hindi natin dinideny yung mga nangyayari. Nangyari talaga. Amen. Kung meron dito nagbe-business na bankrupt talaga. Totoo yun. Hindi dinideny. Amen. Pero pag sinabi nating defiance, totoong nangyari, pero hindi mo tinatanggap kasi naniniwala ka may pag-asa. Amen. Habang may Diyos, may pag-asa. Mga patay nga may pag-asa eh. Amen. Number 2, activate your belief through confession. Napakahalaga ng pananampalataya, pero dapat ang pananampalataya ina-activate natin. At isang paraan para ma-activate ang faith natin, kino-confess natin. Sa mga unang dumarating dito sa church, yung may dala ng susi, kapag binuksan nila yung ating pintuan na yan, pagbukas ng pintuan, patay lahat ng ilaw, hindi gumagana ang mga electric fan ng aircon, maliban maiwan, at pagdating, hindi pala napatay. Pero yung ideal, patay lahat yan. Pero hindi ibig sabihin, walang kuryente, walang electricity dito sa ating building. Meron. Hindi pa lang na-activate. May pananampalataya na nasa atin. Kinakailangan lang yan ma-activate. Kinakailangan lang yan ma-strengthen. At isang paraan, hindi ito yung tanging paraan, isang paraan para ma-activate yan is to confess. Faith speaks. Ang tunay na pananampalataya, maririnig. Kung may pananampalataya, maririnig yan. Parang takot. Ang takot, maririnig din. Amen? Pag kinausap mo ang isang tao, magkakaroon ka na ng idea. Yan ba ay takot? O yan ba ay may pananampalataya? Negative ba ang laman ng kanyang isip? O positive? Salita ba ng Diyos ang laman ng kanyang isip? O mga nasa social media? Kasi yun ang nasaturate sa kanyang isip. Words are spiritual currency that move heaven's resources. Grabe pala. Kapag nagsasalita tayo, pinakikinggan ng Panginoon yan. Amen. At merong mangyayari. Sabihan mo nga ang iyong katabi, payaman ka talaga ng payaman. Alam niyo, nung ako ay lumalago sa buhay Kristiyano ko, at tinuturuan kami ng power of confession, power of declaration. Meron kasi akong pwesto. Alam niyo, we are people of habits. We are people of habits. Ang mga dumadalo pag linggo, kung saan nakaupo, linggo-linggo nandyan yan. Kahit nakapikit ako, alam ko si Minda nandito. Amen?
Ako nung bago akong pag confession, meron akong katabi, kasi doon talaga ako umupo, pati yung katabi ko doon umuupo. Kaya lang hindi ko alam, dahil siguro personality niya o yung kanyang faith, hindi pa talaga niya na Tuwing magde-declare, ako lang ang declare sa kanya. Payaman ka ng payaman. Hinihintay kong sabihan ako, hindi ako sinasabihan. Kaya nagdesisyon ako, break na tayo. Lumipat talaga ako ng upuan. Hinanap ko yung pinakamaingay. Tuwing declaration, tinandaan ko kung saan nakaupo. Dumating ako ng maaga, yung dapat katabi niya, inagawan ko ng upuan. Wala namang no reservation yan. Kung sino mauna, siyang nandun. Kaya ako ang laging nadedeklarahan nung pagkakataon na yun. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, payaman ka ng payaman. Kapag yung katabi mo hindi ka dinedeklarahan, lumipat ka, hanapin mo yung pinakamaingay para madeklarahan ka. When you declare God's truth over your life, you set the invisible in motion. Hindi natin nakikita may nangyayari. Amen. Confession is the engine that converts belief into breakthrough. May mga bagay, salita lang tayo ng salita. Dati sinasabi ko lang, one day pupunta ako ng Israel. Pag tinanong nyo ko paano, hindi ko alam, napakamahal. Napakamahal talaga. Pamasahe pa lang, napakamahal. Accommodation, napakamahal. Pero hindi ko sinasabing imposible. Ayoko i-entertain na hindi mangyayari. Makakarating ako ng Israel. At hindi lang ako, pati si Rebsel. Pero wag muna tayong pumunta ngayon. Yung kaibigan ko ang pastor na nandun, nasa bunker sila ngayon. Kasi nga doon sa mga pagsabog. Let us continue to pray. Hindi naman natin, kung ito ay bahagi ng propesiya sa Matthew chapter 24, hindi natin yan mapipigilan. Pero inuutusan tayo na manalangin. Amen? Ipanalangin lalong-lalo na yung proteksyon ng mga kakilala natin, mga mahal natin sa buhay. Isang example ay sa Matthew chapter 9, verse 20. Just then, a woman who had been subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloak. We know the story of the bleeding woman, 12 years. May karamdaman hindi gumagaling. Alam niyo yung may karamdaman, may development, para kang nabubuhayan eh. Amen. Pero yung 12 taon, walang development, nagiging worse pa. Yun ang condition ng bleeding woman. Kaya nga, pwedeng isipin na for 12 years, nawala na siya talaga ng pag-asa. Mga tao sa paligid niya, nawala na ng pag-asa. Pero nung nalaman niya na darating ang Panginoong Jesucristo, nagkaroon muli siya ng pag-asa. At ang sabi dito sa verse 21, she said to herself, sino dito kinausap mo sarili mo? Ayaw kang deklarahan ng iba, ikaw na nag-declare. Magtatagumpay ka, sabay tinaniman mo pa. Ayaw nyo, di ako. Amen? I'm encouraging you. Very early in the morning, tumingin ka sa salamin, mag-declare ka sa sarili mo. Ang ganda mo. Nagkaka-effect na yung diet mo, magdisiplina ka pa. Di ba? Yung pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up, i-declare mo sa sarili mo. At i-practice mo din na i-declare sa iba. She said to herself, if I only touch his cloak, I will be healed. At ano po ang nangyari? Dahil kanyang kinonfess
At nilakaran niya yung kanyang pananampalataya, yung kanyang confession. Nung nahawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesucristo, siya ay gumaling. For 12 years, palala ang kondisyon. But because of her faith, hindi ko lang sinasabi yon. Nung kinonfront siya ng Panginoong Jesucristo, your faith has healed you. At bahagi ng pananampalataya, pag totoong may pananampalataya, maririnig yan. Amen. Sabihin mo nga, payaman na talaga ako ng payaman. 2 Corinthians chapter 4 verse 13, it is written, I believe, therefore I have spoken. With the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Eh, bakit ka nagde-declare? Bakit ka nagko-confess? Naniniwala ka. Amen. Number 3, invest in God's Word and kingdom principles. Invest in God's Word and kingdom principles. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid? Sige, tanungin mo, kapatid? May investment ka ba? Pag may tinanim, pag walang tinanim, nganga. Nganga. Ang investment kasi, diyan kahuhugot one day. Minsan feeling mo sayang. Wala pang nangyayari, invest naman ako ng invest. Pero one day, may paghuhugutan ka. May investment ka. Isang araw ako yung nagdadarab, may mga nagkukwentuhan sa likod ko. Sayang naman yung investment ng ng accident, yung insurance. Pagka hindi ka na aksidente, sayang. Sabi ng mga nasa likod. Nagkukwentuhan. Parang totoo. Pero one day, meron kang kahit saang bagay, lahat ng investment one day, may paghuhugutan ka. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid, may huhugutin ka kaya? Faith is a seed and sowing is its language. Alam niyo po, nung bagong pastor ako dito, sa Christ the Rock, sa CRCC, biglang merong nag-message sa akin. Sabi, ganito po, nasa bangko. Nakalimutan ko yung pangalan matandang miyembro dito sa atin. Hindi ko na matandaan Nasa bangko, nasa BDO. Bakit po? Nagwi-withdraw ng pera. Ano naman pong masama kung nagwi-withdraw ng pera? Ang problema, hindi siya binibigyan ng withdraw dahil hindi pala siya depositor. Siguro nag-uulyanin. Anong tawag doon? Yung nagkakaroon ng Alzheimer's. Akala niya siguro nung unang panahon, may deposito siya. Pero baka na-withdraw na lahat, wala na siyang deposit, pero gusto niyang mag-withdraw. Napakaraming mga tao ganun kay Lord. Gustong mag-withdraw, hindi naman depositor. Baka may Alzheimer. Napakahalaga na matuto tayong mag-invest. Amen? Every seed of faith is a down payment on a harvest of miracles. Huhugutin mo yan. Meron akong kaibigan na kapamilya na namin ito sa Mindanao, Bishop Ali Flores. Lumapit sa kanya yung isa niyang leader na ang business ay pomelo. Nag-deliver ng truck na pomelo sa Balintawak, isinole kasi maasim. Ang pomelo sa Mindanao, parang
parang isinawsaw sa asukal. Pero dinala sa Balintawak, maasim, isinoli trak-trak. Lumapit ngayon yung leader kay Bishop. Sabi, Bishop, malulugi man ako. Sabi ni Bishop, o sige, punta tayo. Nasaan ba yung mga pomelo? Nandun po sa farm. So pumunta si Bishop sa farm, dala yung langis, nagsimulang mag-pray, ibinuhos dun sa bukid, sa farm. Ang sabi ni Bishop, Lord, faithful tither mo man ito. Siyempre, kilala nung leader niya yun Lord, faithful tither mo man ito, Lord. Hindi mo ito pababayaan. Nag-declare, nag-pray. Pagkatapos sabi niya gano'n, nasaan ba yung pomelo? Andiyan po sa truck. Magbukas kang isa, binuksan. Tinikman. Matamis man. Isa pa. Bukas, tikman. Matamis man. Isa pa nga, bukas ulit. Matamis. Ganito gawin mo. Dalhin mo ulit lahat sa Balintawak. Huwag mong sasabihin na yan pa rin. Basta deliver mo lang. Dineliver ulit yung truck-truck na pomelo. Tinanggap. May paghuhugutan Amen. Kapag nagpe-pray tayo para sa mga tao, may huhugutin tayo. Lord, committed yan. Lord, naglilingkod sa iyo yan. Lord, tither yan. May investment yan. Amen. Tanungin mo nga ang katabi mo, may investment ka ba? O mapapakamot ng ulo si Lord? Saan tuhuhugot? Panay nga lang kabig niyan. Give your time, your tithes, your trust, and your talent to what last? Kingdom investment is not a gamble, hindi ka nagsusugal. Minsan sa trading, parang nagsusugal ka, Joey. Parang. Pwede kang manalo, pwede kang matalo. Pero pag ikaw matapat, Joey, payayamanin ka talaga ng Panginoon. Pero pag ikaw nag-i-invest sa kingdom, it is a covenant transaction with God. The harvest is proportional to the depth of your trust. Kaya may mga tao hindi makapag-commit, may mga tao hindi makapagbigay talaga ng yung tiwala kay God, kulang Naku, paano na ako? Magkukulang ako ngayon. Kaya hirap. Hindi makapagbigay ng panahon. Ang panahon, lahat tayo, sino po dito may 24 hours? Every day. Baka yung iba 25. Baka yung iba 26. Ang totoo niyan, pare-parehas tayong 24 hours. Inilalagay lang natin sa priority yung mahalaga sa atin. Kaya ito ang mas maraming time, ito pinakamahalaga sa akin. Pwede ka bang magdagdag? Sandali, ano ba yan? Hindi masyadong covenant group. Huwag mo na muna ilagay yan. Soaking? Huwag na muna yan. Gala tayo sa Fairview. Coffee. Pwede ako. Hindi na kinakailangang schedule. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, buti na lang hindi ka ganon. You cannot expect a supernatural harvest from a natural investment. Kung ang investment mo puro sa physical, puro sa natural, di yan dinaanihin mo. Pero pag may investment ka sa kingdom, makakapag-expect ka ng himala mula sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. You cannot expect kingdom results from worldly priorities. Kaya ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 7, do not be deceived. God cannot be mocked. Alam ni Lord, a man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. Mapapahamak ang tao na ang investment niya ay para sa mga makamundong bagay, makasalanan. From that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Kaya ang sabi dito sa verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up.
Yung dalawang kapamilya natin nasa hospital si Joshua at si Ann. Pero pag nagpe-pray ako, meron akong paghuhugutan Kaya pwede ako lumapit, Lord! Kaya pwede tayong manampalataya. Amen. Pag sinabi nyo sa akin, Bishop, pag-pray mo nga ito, sandali. Ano paghuhugutin dito? Ang hirap. Amen. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, magsimula ka ng mag-invest. Number 4. 5 lang po ito. Take action. Faith that works. Faith that stays in your heart is inspiration. But faith that moves through your hands becomes manifestation. Hindi sapat na nananampalataya ka lang, naniniwala ka lang, hanggang dun lang, inspired ka lang. Hindi, gusto ko talagang maglingkod. Hindi, gusto ko talagang maging kingdom financier. Simulan mo kung anong meron ka. Amen. Sabi ng James chapter 2 verse 26, for just as the body without the spirit is dead, but also faith without works is dead. Hindi talaga totoo ang pananampalataya na walang gawa. Action is not the cause of faith. It is the evidence of faith. Move in obedience even when the full picture is not visible. Ayan naman talaga yung pananampalataya. Hindi mo pa nakikita. Nananampalataya ka na. At dahil nananampalataya ka, iba galaw mo, iba kasi ang pananaw. Pag iba ang pananaw, iba ang galaw. Sino dito naniniwala na gagamitin talaga ng Panginoon ang Christ the Rock for the fulfillment of world evangelization? Iba galaw mo. Amen. Willing ka mag-commit. Ipagagamit mo buhay mo. Ipagagamit mo talento mo. Kasi alam mo na one day, gagamitin din ng Panginoon, mag-open si Lord ng mga doors para magamit tayong lahat mightily. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, gagamitin ka ni Lord mightily. Noah didn't just believe in rain. He built an ark. David didn't just believe in victory. He ran toward Goliath. Kung naniniwala kang mananalo ka, makikipaglaban ka. The disciples didn't just believe in our Lord Jesus. They cast their nets again. Ang taong nananampalataya, gagawa. Number 5, last, harvest with expectation. Harvest with expectation. Faith always produces a harvest. Yung tunay na pananampalataya, meron talagang matatanggap na pagpapala mula sa Panginoon. Pero kinakailangan muna na magkaroon ng tinatawag na expectation. Expectation is the soil that receives the seed of promise. Iyan ang pagtatamnan. When you live in expectancy, you position yourself to receive the increase God has prepared. Walang pagtataniman pag wala kang expectation. Yung pangako ni Lord, saan yan itatanim? Sa pananampalataya mo na punong-puno ng pag-asa. Ang tawag dyan, holy expectation. Holy expectation is the posture of readiness, the stance of anticipation. Alam niyo yung nag-e-expect, iba mo ka. Parang mag-a-announce yung boss kung sinong mapopromote. Yung nag-e-expect na siya yon, pero hindi nag-e-expect, walang pakialam. Yung nag-e-expect, iba itsura. Tignan mo yung katabi mo. May na-expect ba kay Lord?
To expect is to lean forward, to stretch your spirit toward what God has already prepared. It is saying, I know the harvest is coming, and I am ready to receive it. Sino dito itong taong ito, ng year 2026, you are ready to receive the harvest. You are expecting. May ginagawa si Lord, may gagawin si Lord itong taon na ito. Kakaiba, dakilang bagay sa buhay mo. Lahat ng nananampalataya, pwede bang pumalakpak ng malakas na palakpak? God responds to hearts that are open, hungry, and prepared. When you expect, you are not surprised by blessing. You are prepared for it. Amen? Pag gumaling, hindi ka na bigla, paano gumaling yun? Ine-expect mo gagaling. Ine-expect mo magtatagumpay. Ine-expect mo mapopromote. Pag na-promote, sabi ko na alam ko yan. Amen. You don't stumble into breakthrough. You step into it with confidence, knowing that the God who promised is faithful. Kaya pag si Lord nag-open ng door, papasok ka. Nag-expect ka ng open door, hinahanda mo ang sarili mo. Amen. Ang pundasyon ng ating pinag-uusapan, Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is the substance, the title deeds of things hoped for. Expectation is the hope that gives faith its direction. Andyan yung pananampalataya. Saan mo ba yan ilalagay? Ano bang kailangan mo? Diyan mo ilalagay. Naku, ako pagpapalain talaga ako ni Lord financially. Naku, makararanas ako, matatanggap ko yung complete healing from God. Holy expectation. Faith lays hold of God's promise. Expectation prepares the heart to receive it. Faith fueled fortune. Number 1, fix your focus on God's word. Activate your belief through confession. Invest in God's word and kingdom principles. Take action, faith that works. Harvest with expectation. Faith always produces a harvest. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Pwede ko bang hilingin tayong lahat ay tumayo? This month of March, our team, Faith Fueled Fortune. Nawa, sa buwang ito ng March, magle-level up ang pananampalataya natin. We will reject all the lies of the devil, all negative things, hindi natin tatanggapin. Na-identify natin ang mga problema, mga challenges, mga trials na nararanasan natin. Subalit punong-puno pa rin tayo ng pag-asa. Alam natin meron tayong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. He is the Almighty, He is sovereign, He is in control, at siyang Diyos na nagmamahal sa atin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong makapangyarihang mga salita. Ang dalangin ko po sa Christ the Rock, mas lalo pang mag-level up ang aming pananampalataya upang maranasan namin ang mga himala, tanda at kababalaghan na nagmumula po sa iyo. Pagpalain niyo po kami, and Lord, may the seeds of your word, O God, the truths of your word, be planted, O Lord, in our innermost being. At ito po ay aming lakaran at maipamuhay. We thank you, we praise you, we give you all the glory. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.